Welcome to Life Talks by Pao, where every chat is a step closer to understanding life's intricate tapestry. We aim to touch one soul at a time, through the power of conversation and by sharing wisdom and life learnings to each other. Catch the episodes on YouTube, Spotify, and Apple Podcast. So, yun. No, grabe, no? Pero ako ngayon biglang yung ito na pag-usapan natin yung topic na yan, sir. Ako, that's my goal din. Yep. Within my family and within my relationships, my friends, Yep. na to motivate them, Yep. no? Kasi ako, hindi naman talaga ako, kaya nga nasabi ko, hindi ako perfect na athlete or fitness journey ko, hindi perfect. I'm always quitting, di ba? Hindi ako consistent. Ngayon, naging consistent ako is nung nag-mature na ako na parang kailangan kong mag-change, no? Yes. Kumbaga parang ma-break yung Yes. curse sa family, yung generational curse ng sakit, Yep. sa friendships mo, sa relationships mo, na parang be that guy na mag-motivate sa kanila or makikita kanila na ginagawa mo yun. For sure. Kahit konti, ma-motivate mo sila eh. Oo. Di ba? Kasi ikaw nag-try to change kayo. Like for me, ako, nung college, I've been a heavy drinker. Talagang malakas akong kumain. And I changed that. Party. Everything. Di ba? Party, gimmick, gabi-gabi. Alam ng family ko yan, ng friends ko yan, na parang galing ako doon. Pero I changed. So with that story, for myself, yung story ako na yun, kaya nila eh. Yeah. Kasi nakaya ko eh. Yeah. Nagawa ko eh, di ba? So Yeah. kahit hindi sila magpa-coach sa akin or magtanong sa akin, just start kung anong meron ka. Bakit sa palagay nyo importante na may meron kang i-look up to like coach? Like for example, kasi tayo sa atin before nag-workout na yung relationship natin as a coach and client. Bakit sa palagay nyo na sa ngayon mas okay na may nagga-guide sa'yo? Medyo parehas kami ng stance dito. Is ang gusto namin is mangyari is matipid ninyo na yung time and money and energy na ginawa namin na parang trial and error. Yes. Kumbaga parang kami na yung naging lab rats. Yep. No, we tried everything. 'Di ba? Parang hindi naman siguro everything, almost everything since nung nag-start kami 10 years ago or 11, 12 years ago. Kumbaga kung ano na yung mga alam namin na delikado, hindi nag-work. Isa rin yung challenge, di ba? So parang akala nila yung exercise is parang what you call this, delikado, magbuhat, no? Dangerous and all that. So kami as a coach, yung mabibigay namin sa client na value unang-una agad is yung experience. Diba? So parang kami na yung parang naging lab rats na parang nag-try ng meals na to for you. Kami na-try na namin tong ganitong diet, na-try na namin tong ganitong buhat, na-try na namin tong ganitong program, approach and all that, so on and so forth. So for me, that's the advantage, no? Pag nag-hire ka ng coach. So lalo na kung experienced coach talaga siya. Diba? Na parang ganito. Yan. Yeah. Actually, follow through ko yun. Siguro Coach Norman, no? Like, kasi baka feeling ng ibang tao, yung formula for that specific person is also applicable to other person. Syempre, different yan, I would assume. Personalized. Individual. Yes, unang-una sir, ang Depends body type. individual. Body type, iba-iba tayo ng body type eh. Metabolism natin, paano tayo mag-digest, merong matagal, merong lifestyle, May factor. merong commuters, merong dekotse. So, importante talaga, may assessment muna. Exactly. Sa akin sir, Super important. talagang Number one. for me sir. Kasi bakit? Kumbaga, siya makakita ng potential mo. Kumbaga, yung hindi mo nakikita sa sarili mo, kumbaga ito lang nakikita mo eh. Pag may coach ka, marami. Marami kang kayang gawin. Marami mo pwede ma-unlock. Hindi mo na di-discover pa. Tsaka hindi alam na ibang tao, yung mga bodybuilders na athletes, they also have a coach, Meron, yes, ako sir, like me, may coach pa rin. Ako rin, meron ako ngayon. Kasi sa coach have coaches. Diba? Kasi nabanggit ko nga sa'yo kanina, di ba sir? May laro din ako sa November. Parang kailangan talaga siya ng tao, sir. Baga, parang walang naging great, walang naging magaling, walang naging maganda katawan nang walang coach. Di ba sir? Sa lahat ng sport, lahat may coach. Totoo yan. Kaya pag sinabi mong, hindi ko kailangan ng coach, medyo medyo ego mo siguro no. Kumbaga, arrogant ka na nun. So parang big mo pa pala sila Mike Tyson, Manny Pacquiao. And alam mo, may narinig ako Burnout is real. podcast din from different podcaster. Sabi nila, ang topic kasi is like how do you do things or execute things na you wanted to execute. Sabi nga doon,
Planning is not doing the thing. Listing down what you need to do is not doing the thing. Talking to your friends about it is not doing the thing. Doing the thing is doing the thing. Yes. Nike. Just do it. Just do it. Diba? Nike. Yun lang yun. Yeah. Diba? Just do it. Oh. Yun na yun eh. Pero yun na yun, sir. Yun na yung Kumbaga, tatapos mo. sir, kumbaga, passive. Yes. Passive lang. Yeah, and just enjoy the journey, diba? I guess siguro just to I know this is super nice conversation and we can go all night about this. Talaga, lalo Pero I wanted to take your parang thoughts on this kasi gusto natin sana matulungan din yung mga listeners and viewers to debunk the myths or fallacies about weight loss, working out. So, medyo hindi naman to game pero we've researched a couple of or points here na parang the most common parang misconception. Yes. Okay. And I wanted to hear your thoughts about it. Okay. So the first one is ito medyo I'm sure marami makaka-relate. Skipping meals aids weight loss. Skipping meals aids weight loss. Kunyari, hindi na ako magbe-breakfast para intermittent fasting. Parang ganun. Or, hindi, alam mo yun, once, meron pang ito yan, sir. For me, basically, kaya ka naglo-lose ng weight, no, dun sa skipping of meals, is because galing kang, say for example, 4 na beses ka kumain sa isang araw. So you have 4 meals, right? So when you skip breakfast, you have 3 meals. Okay? So nabawasan ka, sabihin natin yung breakfast mo nasa 400 calories. Okay. Or 500 calories. So you have 3. So kaya ka naglo-lose ng weight it's because sa calorie deficit. Okay. Nabawasan ka ng meal, so nabawasan ka ng calories na kinakain, okay? So, yun. So kaya ka naglo-lose ng weight kasi nilalagay ka niya sa state na deficit, no? So ang mangyayari niyan, you can still eat 4 but be wise on picking foods. On your foods, 'di ba? So, pwede ka pa rin kumain, hindi mo na kailangan tiisin yung sarili mo na wala kang breakfast, okay? So that's a myth. Okay, so na-aids weight loss yan, kaya ka nag-skip ng breakfast, kaya bumilis yung pagbaba mo ng timbang. Pwede ka pa rin mag-breakfast, okay? So basta alamin mo yung calorie balance mo, your maintenance calories, and kumain ka within your deficit calories. Kasi you also don't want to deprive yourself, di ba? Kasi sa karamihan nag-work siya. Yung skipping ng meals, intermittent fasting is great. Hindi, actually. Pero hindi siya para sa lahat, sir. Hindi, sir, actually yun, mas tataba ka doon. Kasi to the point na dinedeprive mo ng sobra yung sarili mo sa meals mo, nasisira yung equals binge eating. Hindi, tsaka nasisira yung metabolism mo. Nasisira yung pag-digest mo. So, parang one day, bigla ka na lang tatamaan ng kain ka na madami. I think if you're gonna commit with that, without... So, hindi siya sustainable. Kaya mas maganda talaga yung portion yung meals. Kasi all throughout nasusupport niyo yung system mo na hindi bumababa yung protein mo and carbs mo. Kumbaga, hunger hormones mo. Buong araw merong nag-feed sa kanya. Ano kasi yan 'di ba? Parang nabasa ko. Syempre it's also in your parang your brain is so powerful. Kapag pag na-detect ng brain mo that you're skipping meals, like for example skipping breakfast, obviously ang gagawin niya is mag-store siya ng fat sa katawan mo to parang reserve energy, diba? Yes. Lalo na kung kung hindi sanay yung katawan mo doon sa approach na yon, and with your genetics lalo na hindi sanay yung katawan mo nagsiskip ng meal sa morning. So lalo ka lang niyang patatabain, and then psychologically naglalaro yun sa utak mo na parang I'm on a parang what you call this, nasa grueling akong diet. Sobrang deprivation, alam mo yun. So, ang mangyayari niyan, you'll end up quitting. Diba? So, for me, it's false myth. Yes, na I think so. Weight loss. Siguro, as a tool, for a short period, pwede mo siyang gawin. Pero hindi siya sustainable. Kagaya na sinabi ni Coach Norman. Kasi nga, doon sa psychological effect na dinedeprive mo yung sarili mo with the breakfast. Lalo, paano kung may nagpiprito dyan ng tuyo o kaya sinangag? Naamoy mo, actually, na-remember ko yung sinabi mo, Coach, dun sa akin. Para before, kasi yung concept niyan is like caloric deficit, di ba? Calories in, calories out. Yun. So, kahit sabihin mong nagka-caloric deficit ka because you're probably skipping meals or having a diet, you still need to
exert calories by working out. Naman, sir. Kailangan pa rin. Para manegate mo kasi talaga yung this is just mere numbers and calculations. Yep. No? So we have formulas, di ba? Yep. So meron kaming pang-calculate ng macros, ng calories ninyo, maintenance calories, and then we're gonna eat in the deficit. Yep. So basically, napakasimple lang niya. Kung hindi ka nag-lose ng weight dun sa ginawa nating deficit, ibig sabihin, we're not on the deficit. Right. Di ba? So bababa mo na naman. So ngayon, ang mangyayari kasi niyan, sir, ang trend niyan is pababa ka ng pababa ng calories, which is super unhealthy na. Say for example, 1.5. Nag-1.3 tayo, hindi ka nag-lose ng weight. Yep. Nag-1.2 tayo, hindi ka nag-lose ng weight. Nag-1.1 ka, nag-1K hanggang 900, unhealthy na yon, di ba? Yes. So ngayon, kailangan mo pa rin mag-exercise. Bakit? Kasi this way, you're creating a even more deficit by exercising. You're burning energy, burning calories. So ang mangyayari niyan, you won't have to eat less. Yep. Exercise because of exercise. Exactly. Diba? So lalo na kung ikaw talagang you're really having a hard time dieting, I suggest na i-pair mo talaga siya sa exercise. Don't just diet, just do exercise. Sabi nga nila, diba, abs are made in the kitchen. Yes, exactly. Tapos meron ako napakinggan. Totoo yan. Not in the gym. Diba? Tapos meron din ako napakinggan and hanggang ngayon ina-apply ko pa rin siya sa mind ko. Sinasabi ko rin siya sa mga clients ko na sa mundo natin ngayon, no, in our society, there is no such thing as overeating. There is underactivity problem. Yun. Diba? Usually just by exercising. Yep. Magagamot na natin yung obesity. Diba? Kasi ako, based on my experience as a fitness professional or a coach, minsan tinatanong ko yung mga clients ko sa assessment kung ano yung mga kinakain nila. So, silalatag naman nila kung ano kinakain nila, di ba? So, pag ako, kinakalculate ko sa utak ko yung kinakain nila from meal 1 hanggang matulog, sabi ko, hindi naman pala ganun karami. Di ba? So, sabihin natin, siguro, nakalculate ko sa utak ko, that's 1.3, 1.5. Yep. Usually, that's enough eh. Parang naka-deficit ka na nun. Yep. So, ibig sabihin, ang problema dito is underactivity, the sedentary lifestyle, no? So, ngayon, ang usual approach dyan para sa akin is just exercise. Yep. Huwag mo na mag-diet. Kasi baka mamaya lalo na pag beginners, di ba? Yun yung gusto natin makatulong sa beginners. Mamaya sobrang overwhelmed, no? Tapos, eto na, may programs ka na. Tapos, denive mo agad yung sarili mo sa diet. Tapos, ended quitting. Yeah, exactly. Diba? Kasi nga, ang dami mo na masyadong ginagawa. Kaya pinakamaganda, step by step. Yeah. Unti-unti lang. Step 1, step 2, step. Exercise. Agree. Start with moving. Exercise. Kung ano kaya. Ito, medyo related to that. Number 2, carbs makes you fat. Carbs? daw. Alam mo, may mga kaibigan ako. Oo nga, may kaibigan ako. Ayoko magkanin kasi carbs yan. Hindi, sir. Actually, pag narinig yung term na diet, no rice yan eh. Oo nga eh. Ba't ganun? Payat ako dyan, Brad. So ano ba siya? Totoo ba siya o hindi? Actually, sir, hindi. Okay. Kasi carbs make you fat. False, yeah. False. That's a myth. Depende kung anong source ng carbs. Okay. So, kung sources talaga ng carbs mo is chocolate, pastry, sarap. Wag. Talagang tataba ka. Milk tea. Yeah, milk tea. Sugar. Basically, yung mga sugar. street foods. Pero kung yung sources ng carbs mo is rice, potato, fiber na. No? Whole foods, whole complex grains. carbs. Yes, mga complex carbohydrates. Yep. Actually, sir, hindi. Okay. Hindi eh. Kahit sabihin mong sumobra ka ng isang kanin dun sa maintenance mo, hindi pa rin eh. Kasi i-burn lang ng katawan mo yun sa sobrang active mo na. To the point na kahit hindi ka mag-workout, yung metabolism mo, i-burn na yan. I-burn niya na yan kahit wala kang activity noon. Yun na yung biniburn mo, passive. Lalo na kung nag-workout ka pa sobrang active mo. Kaya parang, para sa akin yung carbs, hindi yun nakakatapa. You need carbs to Fuel. Carbs is fuel. Carbs is our main source of energy. Okay, so sir, as a macro, di ba? So sa yung akin, carbs, sir, lagi ko lang pinapasimple sa client ko na kotse ka, syempre, gagamitin mo yan buong araw. Anong kailangan ng kotse mo? Gas. Gasolina. So, ano ba yun pag sa katawan natin? Yun yung carbs. Yeah, that's the fuel. That's the Carbs is the main source of energy as a macro, no, sa katawan natin. And no, it doesn't make you fat. Bakit? Kasi it all boils down sa calorie balance pa rin. Babalik pa rin tayo dun sa calorie balance. If you have a coach and kung may formula ka man na marunong ka mag-calculate ng macros and calories mo, pwede ka kumain ng carbs kahit gaano pa karami. Actually, tas hindi ka tumaba. Basta naka-deficit ka. Within maintenance ka, kagaya na sinabi niya. Basta malinis yung sources. Agree. So it doesn't make you fat.
Carbs doesn't make Yun, no. So yung mga friends ko no. nagsasabing ayaw kumain ng rice, pakinggan nyo to. Lalo na ang carbs is vegetables, di ba? Fruits, di ba? Yan yung mga the most ang carbs yan yung pinaka-macro na super stacked in micronutrients. Yes. Okay, so micronutrients is vitamins and minerals. Yep. Okay? Kasi yung iba kasi, yung tao kasi, ang akala nila ang mahalaga lang is macros eh. So protein, fats, and carbs. Pero may micronutrients. Kaso, the carbs, ito yung pinakakailangan mo. Bakit? Kasi nandyan yung micronutrients na karamihan sa fruits and vegetables. Tsaka hindi mo, kasi sir, di ba pag nag-diet nga, tanggal kanin eh. Yung ano nila rice fiber meron yan. May narinig pa nga ako, mainit na tubig to yung inumin para daw pumayat agad. Eh di sana lahat ng coffee drinker namayat na. Parang logic lang. Mainit na tubig, no? Kasi sir, hindi mo pwedeng tanggalin yung kanin kasi yung dugtungan ko lang yun. Hindi, kumbaga, yun na yung traditional na kinain natin bata pa lang tayo. So parang doon ka na sanay. Lalo na sa Pinoy, sa Filipino, sa Filipino culture. Rice is nung mga ninuno pa natin, normal. Kanin na yan. Yes. So, pag yun, tinanggal mo sa sistema mo, which is, for example, 30 years old ka na, syempre 3 years old, nag-stop ka ng maggatas, nagkakanin ka na noon, 27 years mong ginagawang kumakain ka ng kanin. Tatanggalin mo siya into your diet. Bakit? Papalitan mo ng kamote, ng potato. Kasi hindi ka naman lumaki sa ibang bansa eh. Kumbaga, pandagdag lang. Kumbaga, to sustain, dapat yung kinakain mo pa rin ng normal. That's the most sustainable. Yung talagang feeling mo hindi ka deprived. Yes. So, yun yung diet na mag-work sa'yo. Yung feeling mo na hindi ka pinahihirapan ng diet. Diba? Kaya nga sabi hindi ka hirap na hirap. You don't need to eat less. You just have to eat right. Eat right. Exactly. Tama. So, wag niyo pong wag nilang masamain si rice. And to add siguro sa carbohydrates, yung carbohydrates kasi ito yung isa sa macro na super satiating, no? Pagdating sa fruits and vegetables. No, volumes. Okay? So, for example, ako kakain ako ng cabbage, no? Or sweet potato, kamote, normal sa prep yan. 100 grams of that cabbage, no? Or 200, 300 grams, super low calorie. Super low calorie. Pero yung volume ang dami. So mas bubusugin ka ng matagal noon. Actually, sir, hindi na nga binibilang yun eh. Yung gulay. Gulay. Free, for me, that's free. That's free carbs. Free carbs. Yes, sir. Kahit sobrang daming kainin mo ng gulay sa isang food volume. Grabe, isipin mo, busugin mo yung sarili mo sa 300 grams of cabbage. Yes. Gano'ng karami yun, Brad? Tapos siguro nasa 50 grams. Ewan ko kung ilang grams siguro ng carbs yun, di ba? Nice. Sige. Okay, yun po. So, carbs. Huwag nyo pong awayin. Yep, wag, no. Number 3 na point dito, the best time to work out is every morning. Best time to work out. Sa akin, sir, sa prep siya, ginagawa niya yan. Hindi, ako napatunayan ko na mas maganda siya sa umaga. Siguro preference. Personal preference. Personal preference. Yes. Pero sa akin, sir, kung opinion ko lang tatanungin, morning. Morning talaga. Kasi ikaw, sir, di ba? First thing in the morning, di ba? Kasi sir, iba na yung mood mo pagka nakapag-workout. So yes, ang sagot mo dun sa myth na yun is yes. Okay sa'yo. Okay sa'yo. Pero siguro different preference. Siguro. Personal preference. Ako, preference ko, ako naman din, it works in the morning. Kasi feeling ko, to start your day, to kickstart your day. Pero feeling ko, the best time to work out is when you go to the gym and work out. That's it. That's the best time. That's it. Pero sir, kung sa naka-prep, katulad ko na nagbo-bodybuilding, 3 meals bago ka mag-workout. Diba? Parang, you just need to work out. Regardless of time, kung ano yung mas okay sa'yo. Kahit anong oras, kahit madaling araw pa. Kumbaga, wala yatang scientific explanation na mas effective ang workout sa morning versus workout sa tanghali, sa hapon. Basta nag-workout the one that you did. Ako, sir, kailan ka available, that's the best time. Ako, sir, may na-handle ako na client. Nag-aaral siya ng maging doktor. So, medicine yun eh. Si J. Mart. Actually, yun, sir, student siya na talagang buong araw siyang nasa school, nag-aaral. So, yung time niya mag-workout is 1:00 ng madaling araw. Grabe. Nag-update siya sa akin, sir. Pero kung yun yung oras niya, di ba? Why not? Di ba? At least nag-workout, di ba? Tapos, sir, nagpe-prep na siya noon. Nagpa-prep siya sa akin noon. So,
okay naman sir, nag-top 5 siya kasi first time niyang lumaro, tapos medyo malulupit na yung mga kalaban niya. So parang nagba-bodybuild din siya? Hindi sir, first compete niya yun. Kasi nagpa-coach siya sa akin. So parang ako na, doon ko rin na wala talaga sa oras. Wala sa oras. Personal preference. Babalik tayo sa personal preference. Pero kung pag-uusapan natin is yung maximizing the full potential of the body, no, in terms of working out. Kagaya nga nung sabi niya, nag-bodybuild siya, di ba, nabanggit niya 3 meals bago siya magbuhat. Pabalik pa rin tayo doon sa carbs. Diba? Kasi aantayin nung pumalo yung carbs eh. That's the time, that's the perfect time na para sa akin na mas mag-exercise ka. Kasi kargado ka na ng fuel eh. Di ba? Ng gas. Kagaya na sinabi pero may tanong ako, curious question, no? Kasi naririnig natin yung fasted cardio. Fasted cardio. Ako sir, mahilig ako mag-fasted cardio. Okay. Kasi sa akin, pero yun, wala pa yung fuel yun, di ba? Wala. Talagang pero kasi empty stomach. You won't go hard naman on that cardio. Kasi sir, yung tawag dito, yung fasted cardio talaga for me, mas mabilis siyang makaburn ng body fat. Kasi yan, parang yung sa fasted cardio kasi sir, ang ginagamit mo na energy doon galing sa fat storage. Okay. So good siya for those people na who wanted to lose fat. Yes, sir. Siguro may ganun, no? Ako, I don't know really the scientific the science behind that of the fasted cardio. Hindi pa ako masyado nag-dig deeper doon. Pero fasted cardio para sa akin, kung hihimayin ko siya, maganda siya kasi unang-una mag-aang ka in the morning. So wala ka pang meals. So that's a really good time to do your walks. Or kung anumang form of cardio like boxing, 'di ba? Nag-boxing ka. So flat. So mag-aang ka nun, 'di ba? So lalo na kung after mong mag-poop, 'di ba? After mong mag-wiwi, so mas naglabas ka na ng weight. So mas mag-aang ka to do some cardio, 'di ba? So mas yun. So I think isa yun sa reason, no, kaya maganda mag-cardio in the morning for me. Okay. So kasi doon talaga nanggagaling yung 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 energy mo sa fat storage. Kumbaga ang bina-burn ng katawan mo is storage, the stored fat. Sir, yan ang sikreto ko sa prep. Bakit ako sobrang lean pag naglalaro? Kasi talagang masipag ako mag-fasted. Pero kung ginagawa ko siya actually ngayon. Masipag ako mag-fasted cardio, sir. 1 hour ng 15 na incline, then incline walk lang, di ba? Incline walk 3.5 na speed kasi hindi mo naman kailangan tumakbo. Mabilis. Sir, same lang naman amount na burn mo dun. Baga resistensya lang nakuha mo pag tumakbo ka. And I think, sir, that's a really smart move, no, for us, no. Lalo na sa majority natin ng mga listeners mo. Lalo na sa mga magsa-start pa lang. Pag nag-cardio ka kasi in the morning, counted na agad yun as your steps. Usually, a 1-hour walk in a treadmill, di ba? In a treadmill, that's 5K steps. 5K. Done steps in the morning. So, meron ka pang buhay, di ba? Sa labas, doon, ng cardio mo na yun. So, may buhat ka pa. So, mag-accumulate yun eh. Hanggang mag-end yung day. So, nag-start ka ng maganda. Di ba? Mas napadami mo yung steps mo morning pa lang. Di ba? Nakapag 5K ka na. Which is super important. That's good. At least fasted cardio may tip yan, di ba? Gagawin ko na yan. Yes, sir. Pinapagawa sa akin ng coach. That's the best time to Sir, that's the best time to hit cardio. Ako sir, nung prep ko, hindi na ako nagka-cardio after workout. Post-workout, hindi na. Free na. Nasa fasted cardio na lahat, sir. Nandun na. Nice. Sige, siguro last supplements are magic bullet for weight loss. Nope. Hindi. Kasi supplement para lang pang support lang yan eh. Support. Kaya nga supplements supplementary. Supplementary. From the word itself, to supply. Yun na yun. What's lacking. Kung ano yung kulang. Like for example, sa contest prep, sa dieting, usually marami ka ng micro deficiencies, no, or macro deficiencies kasi nga naka-deficit ka. Di ba? Lalo na pag naka-diet ka. So, ang mangyayari niyan, may mga micros or macros ka nang mapapabayaan. For example, pagdating sa amin, sa mga athletes, minsan kailanganin namin kumain ng 200 grams to 250 grams, 300 grams even of protein.
can you imagine gaano karami yun sa pagkain? Sa manok di ba? So ngayon, supplement, whey protein, dun siya papasok. Dun papasok. Kasi 2 scoops, 50 grams agad, di ba? So, 1 kumbaga para lang hindi ka rin kumain ng sobrang daming meat. Sir, yun. Kasi umay Parang doon lang papasok talaga yung pagiging supplement, yung supplement. Pero for me talaga, sir, kaya mo kunin sa pagkain, bro. wag na, solid food talaga. Yung dinadigest talaga ng katawan mo. Mas okay pa rin. Kasi sir, saka magtitiwala sa nature, no? Sa manok or sa lab. Sa ginawa sa lab. Kasi sir, para sa akin yung supplement ano lang siya. The best time talaga gamitin yung supplement is morning, lalo yung whey protein. Kasi bakit? Hindi mo kasi yung first meal mo dapat fast absorbing. Kasi galing kang fasted state And that's the best time para magpasok ka ng pagkain. Kasi kaya pala may nakikita ako na pag sa umaga, ang breakfast nila is like protein shake. Kasi sir, yes. Kasi sir, bakit? Oats and whey. Pagising mo, parang sponge yung katawan mo Parang Absorb sponge, agad absorb agad. So, hindi maganda yung kanin agad kasi i-digest niya pa yan bago niya ma-absorb yan. Burn pa yan. So, lalo na kung kaya may mga nag-shake. Lalo na kung may goal ka talaga, sir. That's the best time. Okay. Tsaka oats, tsaka easy to eat. So super oats, whey protein, yan convenience. Convenience sa biyahe. Di ka makakain ng meal. Oatmeal tsaka whey protein, kalugin mo sa shaker, tapos inumin mo. Yung instant oatmeal. Binili yun, sir. Yes. So yun lang naman din yung supplement na kailangan mo, whey, creatine. Sa office. Syempre meron namang water dispenser doon. Yun na. Kung malilate ka na, di ba? May dala ka ng 1 scoop pack. Pagdating mo sa office, timplahin mo, tsak. Yan. That's the best. Additional supplement, fish oil. Kunwari, hindi ka mahilig sa isda. Di ba? Good for heart. For the heart. Pang-sub lang talaga, sir. Pang-supply lang. Parang kung nag-iisda ka naman, ang lakas mo sa isda. Parang creatine. Tilapia. Yan, sir. Bakit ka ba nagka-creatine? Kasi hindi ka naman araw-araw kumakain ng beef. Kasi sa beef mo lang naman nakukuha yun Masama din mo kumain ng beef araw-araw. Kasi matagal siya ma-digest, sir. Parang higher fat content din. 3 days bago mo ata malabas sa sistema mo yun. Parang yun yung nabasa ko sa higher fat content din kasi ang beef Although healthy siya, ginagamit siya ng iba. Fatty siya, no? Fatty talaga. Fatty rin yung beef. May isa akong ihahabol. Wala na sa point dito siguro another misconception ng mga tao is that when kailangan nilang mag-workout every day to see results. I know. Yung importance of recovery. Can you talk about that? No. That's a no-no, yung araw-araw na workout. Actually, sir, dyan maraming nagkakamali. Okay. Kaya marami nagba-burnout, kaya madami nagko-quit. Hindi, kaya maraming hindi na nagpo-progress yung sinasabi nilang plateau, kung tawagin. Okay. Kasi sir, sobrang overwork ng muscle mo. Para kang sir, isipin mo lang kotse ka ulit. Hindi mo pinatay. Buong araw lang yan naka-andar. Okay. So, what will happen? Overtraining is real. Overheat. Yeah. Masisira na. Yeah, masisira na. Syempre, mawawalan din ng gasolina yun. So, wala. Depende sa goal Kasi may mga athletes na talaga nag-overtrain and they're okay with that. Pero para sa majority of the listeners, mga gusto pala magsimula. Sobrang mahalaga ng recovery. Rest is number 1 kasi unang-una is parang hindi mo siya parang burden sa'yo. Pag araw-araw, parang kailangan ko gawin araw-araw to. Tsaka nandun ang growth. Yeah. Habang nagpapahinga, sir. When you're resting, that's where you grow. Yeah. Hindi siya true workout. Kasi parang 'di ba? Pag nagbuhat ka, you tear your muscle. Diba? You break the muscle. So you need to stimulus. Make time for your muscle to grow. Parang doon siya sir, doon siya nagre-regen Parang si Wolverine additional nagre-recover yung tissue, diba? Yes. Tissue. So when you tapos doon nag-absorb lahat ng mga kinain mo. Boom. So, okay, nagbuhat to ng 50 kilograms kahapon. Masakit to ngayon, di ba? Muscle tear, soreness. Pag nag-rest ka, nirest mo si muscle, so dun siya nag-expand. I need to grow stronger and bigger para next time, next session niya, mas kaya ko na. Galing din ng ng katawan ng tao. Galing, sir. Talaga ang galing. Sobra. Kung nakikita ko nga lang sa loob Parang gustong panoorin ko ano nangyayari kaya dyan sa muscle. I think it's the brain diba? Kasi syempre sasabihin niya yung muscle na okay, mag-workout ulit yan next time. Kailangan mo i-prepare. You have to recover. You have to recover. Yeah. So I think yun parang may mga kilala din kasi ako na parang overtrained, overworkout. 6 times, 7 times. 7 times. So to a point na mas na-feel nga nila yung stress physically 'Di ba? Parang stress hormones goes up, so walang recovery. So ang nangyayari,
lalong magsa-store yung katawan mo ng fat. Yep, No? exactly. Lalo ka magmumukhang fat actually, no? Yep. So kasi mababasa ka kung yung Yep. yun yung pala yung tawag pagka sa stage. Mababasa. Yes, sa condition parang kumbaga puro ka tubig Yung mga narinig na, uy, tuyo ka na or basa. Ayan, Kailangan talaga sir, recovery talaga. Recovery, pinaka-importante. Napaka-importante. Tsaka sir, Sleep. tsaka sir, mapapansin mo yan. Kuwari, nag-intense workout ka. Tapos kinabukasan, sobrang DOMS Sobrang sakit. By the time na pansinin mo kapag mas mahaba yung tulog mo, kaysa yung puyat ka. Pag puyat ka, sobrang sakit ng katawan mo Pero try mo sir, try mo lang one time after ng intense workout, matulog ka ng 8 to 10 hours. Pagising mo, hindi ganun yung soreness. Okay. So, Recovered ka. proper. Yes. Number one tool, sleep. Sa Sleep recovery. and water. Hydration. Hydration. Yes. Hydration. Tsaka Grabe. merong fascinating study. Hindi ko alam kung anong study yun. Napainggan ko lang siya sa isang influencer, no, overseas. Na parang in-state niya doon detailed, no, yung effect of sleep, no. Yung recovery, no, sa isang athlete or sa isang gusto mag-gym. Na parehas siya na parang negative. So, kapag ka payat ka, tapos gusto mo mag-gain ng weight, pag underslept ka, negative effect. Nahihirapan ka mag-gain ng weight. And then, pag mataba ka, tapos underslept ka, gusto mong mag-lose ng weight, mahihirapan kang mag-lose ng weight. So, yun. Kailangan talaga, strike ng balance na Recovery, sleep, rest workout, days. recovery, sleep. Right. So, kesa i-workout mo araw-araw, idagdag mo na lang sa tulog mo yun. Actually, take a day off. May mga ibang tao na, alam, di ba, I think nakwento mo to sa akin, even when you sleep, you burn calories. Yes sir, kahit wala naman. Sir, kahit wala kang ginagawa. Ang tawag nga doon, yung tawag doon na, Resting metabolic rate. yun. RMR. Resting metabolic rate. Actually, yun yung pinakamalaki, no? Na burning state natin, the sleep. Yun, yung 8 hours without the meals, just sleeping and snoring, nagpapahinga ka. Pero yun yung pinakamaraming nababurn na energy. Talaga? Yeah. Yung tulog, sir, yung tulog. Tulog na lang pala, ano. Pwede rin, no? Actually, deficit pa rin. Sir, actually, sir, sa nag-workout, Actually, ako 5. okay na yung 6. 5 to 6. Okay na Yes, sir. Okay na. Okay. Even Arnold Schwarzenegger, 6 Adaptation hours. naman yan, sir. 6 hours lang ang tulog, sir. 6. Wala naman kasing parang rule of thumb na parang 7 is the best time. Pero may mga studies na nag-support na much better. Kung kaya mo mag-squeeze ng 7 to 9, go with that. Pero minsan kasi, feeling ko, yung katawan natin is nag-a-adapt yan. Like for example, sanay ka talaga, you can perform, di ba, with 5 hours of sleep. Yun, go with 5 hours to 6 hours, di ba? Pero syempre, di ba, achieve mo pa rin yung at least 7 hours. At least 7. Kasi, Pero ako, sir, wala ka naman ang gagawin. pinaka-ma-advise ko talaga, listen to your body. Kapag sinabi sinabi na ng katawan mo na mag-rest ka, hindi mo pwedeng labanan na itong mindset mo na hindi, workout pa din ako. Hindi, basta pag sinabi ng katawan mo na ipahinga mo. Even kahit may coach ka. Totally agree. Even kahit may coach ka, open up mo sa coach mo yun na parang kailangan magpahinga. Mag-agree pa yung coach mo sa'yo. Totally agree. Kasi, di ba, kaya nga, di ba, nabanggit ko kanina, your brain is so powerful, nasasabihin yan kung kailan mo kailangan mag-rest, kailangan mong mag-recover. Kung i-push mo yung sarili mo, kasi siguro pressured ka or anything, yung mga great bodybuilders ngayon, athletes, super importante yung recovery and resting. Yes, diba? Totoo. Like for example, sina Carlos Yulo, may mga days yan talaga na relax ka lang, recover. Recovery diba? days, yes. Hindi naman yan araw-araw 24/7 nagwo-workout or nag-train. Totoo. Hindi. Kailangan yung rest. Kumbaga kasi pag rest day, sir, ang kailangan mo namang i-train dyan, mental. Yes. Akin, sir, ganun pag rest day ko, yung mental yung pinapractice ko. Kumbaga, mag-walking ako ng umaga pero para akong nagme-meditate. Kaya hindi ako mahilig mag-earphone, sir. Pagka nagte-treadmill ako, ayoko ng earphone, sir. Gusto ko raw. Gusto mo like yung conscious ka sa nangyayari. Conscious ako sa nangyayari, tapos wala, nakatitig lang akong ganyan, tapos nag-iisip lang ako, ganyan, plano. Ganyan. Actually, sa akin, pangalawa yan. Kumbaga, kung ako sa process of coaching ko, number 1 is your nutrition. Okay? Number 2 is your sleep. No? Kasi affects performance din. Hindi ka makakapagbuhat ng maayos, ng malakas kung underslept ka. Pangatlo lang yung program, okay, exercise programming. Pangatlo, pangatlo ko ata hydration. Hindi, programming, pangatlo ko exercise programming, fourth hydration, and then fifth supplement, last to consider. Pag sa lima na yon, sinasabi ko lagi sa clients ko, pag na-checkan mo dun majority, you're good. Diba? Like for example, you're sleeping enough,
you're working out, 'di ba? You're good with your nutrition. Yeah. Kahit medyo mapabayaan mo na yung hydration and supplement or wag mo na isipin yung supplement, you're good. You're good. Actually, diyan naghihindir yung progress, sir. Oh. Doon papasok yung kunwari, yung week na to, nag-track ka ng weight, hindi umusog, bumaba, tumaas. May tatlong factor diyan, sir, bakit hindi umusog yan or bumaba ka. Tatlo titignan mo diyan. Yung diet mo, strict ba? Pangalawa, yung recovery mo, kulang ka ba sa tulog, puyat ka? Lagi tinatanong sa clients yan. Yan. And pangatlo, yung workout mo ba intense? Tatlo yan, sir. Tatlo titignan mo dyan. Lagi mo i-check yan. Lagi mo i-check yan. Check boxes ng nandiyan dyan ang hindrance ng progress, ng growth. Nandito sa tatlo. Nice. So, ito yung titignan mo lang. So, i-observe mo lang din. Lagi ako, sir, observant ako sa ganyan eh. Pag hindi, kuwari, ako magko-compete ako, hindi tumaas yung weight ko, which is dapat tumaas ako eh. Para ibig sabihin nag-gain ako ng muscle eh. So, kapag ka nag-stay yung weight ko, ibig sabihin, titignan ko na dun sa tatlo. Teka, saan ako nagkulang? Hindi naman ako Alin yung nagbago? Hindi naman ako nalipasan ng kain. Maayos yung buhat ko. Intense yung buhat ko. 4 na oras lang yung tulog ko. Majority. Yes, exactly yun. Re-reassess mo palagi yung sarili mo. Yun, babalik pa rin tayo sa Kaya sir, you need to be observant. Kahit may coach ka, nag-workout ka, kailangan... Kasi sarili mo din yung Yes, kasi sir, sarili mo makakaalam niyan, hindi kahit coach mo hindi alam kasi sir ang coach talaga tsaka client. Ano yan eh, may matututunan talaga kami sa inyo. At may matututunan kayo sa amin. Pero ano talaga yan, 50-50. And yun din yung value, no? Yun din yung value na isa pa na mabibigay ng coach is all the reminders. About those things na yun. Ako, sir, karamihan, like, for example, ikaw, Sir Paul, busy ka na sa career, sa tennis, di ba? So, kung anong ginagawa mo sa buhay. Pag may coach ka na nagsabi, kunwari may sessions kayo, within your sessions, tanongin niya biglang ganun, kamusta yung pagkain mo? Kamusta yung hydration mo? Kamusta yung... So, doon, parang kung nasa client's perspective ako, oo nga, no? Parang siguro napuyat ako kagabi kasi kaya mahina ako ngayon. Or kaya hindi ako nag-lose ng weight. Diba? So it's a reassessment, no? Every time, every session, no? So daily reminders, even sa chat, di ba? Chat ka ng coach mo, nakatulog ka ba ng enough? Ganyan. Sa akin, sir, ganun ako mag-assess. Kunwari, ganun ako magtanong, sir, pag sa kliyente, kunwari nag-check kami, tapos konti lang yung inusog or mas lumala pa. Progress. Yan, sabi ko. Yun ang titingnan mo talaga. Sir, tatanungin ko yun. Sir, ma'am, kamusta ba yung kain mo? Naging consistent ba? Actually, coach, hindi. Napa-buffet. Ganyan eh. Sarap. Isa na yan. Sabi ko, isa na yan. Kamusta tulog mo? Kompleto naman, coach. Okay. Workout, hindi kasi 3 times ka lang ngayon eh. So, yun yung factor kung bakit hindi masyadong umusog yan. So, para mas maganda ng linaw. Linaw. Kumbaga, sir, yung para alam mo rin kung saan estado kung saan ka nagkulang, saan ka nagkamali. And the reminder. Diet, workout, and recovery. Rest. Yes. Yun. Yan. Feeling ko yung pangatlo ang masyadong taken for granted na hindi na ako consider. No? Yan. Siyempre kasi lalo na kapag nagsi-start yung rest. Actually, sir, ganyan na. Actually, sir, nung mga 17, 18 ako, ganun. Nagplateau ako, sir. Nagplateau talagang parang hindi na nagbabago yung katawan ko. Parang, shit, ito na lang, basag lang, may abs, tapos hindi na ako lumalaki. Yun pala, ang dami, may kulang ako doon, which is yung nutrition. Nutrition. Yung nutrition. Ako, ganun tsaka din. Tsaka sir, overwork. Kasi sir, 6 times a week ako mag-gym. Monday to Saturday. Sabi ko nga, sir, kung hindi nagsasarado ng linggo, nando doon ako eh. Sarado yun kasi, lang yun, kaya ka wala eh. Sir, yun lang yung naging dahilan ng rest day ko kasi close sila ng Sunday. Pahinga sila. I think, yun yung kaya nung ngayon nare-realize ko, shit, yun yung mali. Yun yung mali ko dati. Recovery, yes. Overwork, kulang sa sleep, panay puyat. Yan. Tama yung sinabi talaga ni Coach Norman kanina na listen to your own body. Yeah. Ayun din, doon ko rin binild yung sarili kong branding eh. Yung as Coach Juna. Yeah. So, I'm always with the mind and muscle connection. Alam mo yan? Yes. So,
So I've built my system with that. Ko yan. I've built my system with that. You need to be connected with your body in terms of exercise. Ayan, pagdating na recovery, 'di ba? Meals, pakinggan mo yung katawan mo, 'di ba? Listen to it. Listen to your exercise, body. connect with your biceps, 'di ba? Kung ano natatandaan ko yun eh. Kunyari kung ano mino-workout mo, pakiramdaman mo, 'di ba? Exactly. Like if it's your back, muscle-mind connection. Mind-muscle, yeah. Tinuro sa akin Listen to your own body, connect. Mind-muscle connection. I'm deep. I built my brand with that. Lahat, hindi lang ikaw sir, lahat na naging client ko, alam nila yan na parang, di ba, na parang talagang minsan pag ako nakakasabay niyo ako magbuhat, talagang pumipikit pa ako. Kasi I'm really connecting. Well, may alam naman ako biomechanics and anatomy and all that angles. Pero kasi iba yung kapag nag-focus kayo, siguro yun yung sinasabi na focus eh. Di ba, ng mga fitness gurus or yung mga nauna na sinasabi na focus on your set, ganyan. Siguro, they wanna tell you na that's mind-muscle connection. Diba? So you really need to connect your body. Saan ka ba talaga nagta-target? Papakiramdaman mo talaga. Papakiramdaman mo. Ito, pag nagbuboto si Coach Norman, di ba? Slow and controlled, pero tahimik, di ba? He's controlling the way in the zone. Feeling the muscles, di ba? So, listening to your body is, for my approach, parang, it works. Yeah, it works, and para sa akin, yun yung kasi hindi mo na kailangan minsan din tsaka sir, tsaka be serious. Pagka nag-workout ka sir, hindi pwedeng habang nag-workout ka, lulutang-lutang ka na kung saan ka nakatingin. Di ba sir? Hindi. Baga marami kasing marami ako nakikitang ganun. Sa gym maraming ganun. Like, parang lumilipad yung isip. Sabi ko nga, lalo na pag grupo ng friends, sabi ko nga sa isang coach ko dati, sabi ko, mas marami pa yung chismisa nila kaysa workout. Yung rest time in between sets, nagiging 30 minutes, no? Yeah. Dahil sa chismis. Kaya sir, ako, ayawan mo kasabay kasi nagmamadali ako palagi eh. Gusto ko pagtapos mo, ikaw na. Kagad. Ay, pagtapos ko, ikaw na agad. You go as a... Tapos, after mo sir, hindi na ako magpapahinga. Diretso salang na ako nun. Grabe. Ganon. Intense. Pero I think you have to shock your yung ano mo. Mind muscle. At saka ang number one benefit pa ng mind muscle connection for me personally and sa ibang clients ko, hindi mo na kailangan aralin yung medyo technicalities of the exercise once you've connected with the muscles, no? So natatanggalan ka na ng tinik pagdating sa ano ba yung angle na to, ano ba yung biomechanics nito, ano ba yung anatomy nito, and so on and so forth, ano yung joints moving. Hindi mo na kailangan sabihin yun Once na you really connected with the muscle and you have a coach na magaling mag-setup ng equipments, no? Pag feel mo yun at the setup ng imposibleng hindi pumasok yung stimulus doon sa muscle. For sure. Diba? For sure. Just by flexing your biceps, diba? Siguro, lahat naman tayo kaya mag-flex ng muscle, flex sa muscle, diba? Tapos kahit wala kang alam sa mga bagay na to, diba? Yung mga technicalities of exercise, pag pumulot ka ng dumbbell and try to flex, feel your muscles, biceps. Nag-work. Nagba-bicep curl ka na. Yep. Agree. Gets na yung point. So that's for me yung pinaka parang starting point or parang pinaka nakakalimutan din ng karamihan na it's really connect, no? Listen to your own body, mind-muscle connection, mind-muscle. Connect. Good convo, galing. To be honest, ang dami ko din natutunan. Tsaka yung mga coaching sessions natin, more than yung tinuturo mo sa akin sa how to use the machine and all, bumabalik din sa akin yung mga ganun. So it's good to be reminded. I guess to wrap this up, no. Feeling ko kasi we're gonna do this in 2 episodes. For sure. Madami sir talaga. Madami usapan dito. Actually kasi 'di ba? Sarap ng ganito. Fitness naman din kasi is very broad 'di ba? Sir, actually yung fitness sobrang lawak talaga. Exactly. Like ako sir, parang masabi ko marami na rin naman akong alam, pero alam ko marami pa akong hindi alam. Ako nung marami ako nalaman, mas natutunan ko na marami pa akong kailangan malaman. Alam mo yun? As I go deeper into fitness, parang mas lumalabas na marami pa akong kailangan malaman. Ano sir, kumbaga you're always a student. Yes. Exactly. Sa bagay, kahit naman sa buhay sir. Always be hungry. Always in life. Always be a student of life. So yun. So I guess to wrap this up, any parang siguro last advice to the listeners on those people na struggling to start their journey, or maybe they've started their journey pero they're not seeing any progress. So ano yung mabibigay yung last advice to them? Ako sir, isa lang. Never quit on yourself. Never quit on yourself. Yep. Ikaw, Coach Yung.
Ako, just stay with it, stay the grind, be patient. Alam mo yun, gawin mo lang yung kailangan gawin. Huwag mo na isipin yung results, huwag mo na isipin yung meals, basta mag-gym ka, gumalaw ka, it's for you, never quit on yourself. Yun na yun, never quit on yourself. Yun na yun. And I think this fitness kasi thing, it all starts to yourself. Siguro, para makatulong din sa mindset nila is, we're deeply rooted dito sa fitness, sa galaw, no? Sa exercise. Kasi galing sa mga ancestors natin, lahat yan, hunter-gatherers, kailangan nilang gumalaw para may mapakain sa pamilya nila. Diba? So, I think the human body, lahat ng nararamdaman natin ngayon ng mga negatives is rooted because of lack of exercise and movement. Yep. No, fitness. So, just move. Just move. Alright. Diba? Yun lang. Well, thank you so much. Yep, super, thank you din sir sa pagpunta mo dito sa gym namin. Later isa-shot ko ng video para ma-post din natin. Pero yun, maraming salamat. Guys, thank you. Thank you so much. Tsaka abangan nyo, magkaka-podcast din sila. Yeah, same setup. soon, yes. And Alright, thank you. Yep. Thank you.